Hey, good morning. Another Friday na naman. So, testingin natin ulit yung spot natin dito sa Melbourne. Fish tayo ulit. Medyo low tide nga lang ngayong umaga. Pero malay mo meron. Kasi last time meron tayong mga nahuli. Maraming balo as usual. May mga ilang isda rin tayo nahuli. Mga bakoko. Hindi pala bakoko, mga malakapas pala yung nahuli natin last time. Which are good size na. Malaki-laki na sila ngayong time na to. Kasi pag malapit na yung taglamig, karamihan mature na yung mga isda eh. Tapos pag bandang springtime na, doon sila nagpaparami. So ngayon, try natin mahuli ulit. So set up tayo, pero kain na kasi gusto natin. Game na tayo. So naka-wader kami ni Dory ngayon. Lulusong kami sa tubig. Low tide kasi. Mamayang alas 2 pa yata ng hapon yung high tide ngayon. Pupwesto kami ni Dory dito sa may mga shallow rocks dito. Ipapatong natin yung cooler. Dala kasi natin yung cooler sa may tubigan, ano. So unang cast. Nakagat na nga. Nakagat na nga. Ano kaya to? Nakawala. Ayun, ayun. Saan ba siya? Nakuha niya yung pamain. Wala na nga yung isa. Pero meron pang isang shrimp. So, dyan mo na yan. Dalayan na little bit. May turtle, oh. Ayun, oh. May turtle. May turtle. May pagonghan. Pati pagong. Dito siya. Lumilitaw yung ulo. Hindi, buhay siya. Hindi ko siya makita. Dito pa siya. Lumilitaw-litaw yung ulo. Sana makuhanan natin. May sea turtle dyan. Ayaw kong hagis yung ano ko. Baka kagatin niya. Tsaka ano, baka masaktan siya. Ayaw kong masaktan yung pagong. Litaw-litaw yung ulo niya kanina. Sana malis na siya kasi ayoko maghagis doon. Anyway, hintayin muna natin. Nagpalipas ako ng ilang seconds or minutes. Pinaalpas ko yung pagong. Second cast. False alarm. Cast natin ulit. Uy, may kumagat. May kumagat. Kaso ba't di siya gumagalaw? Vibrate. Ay, nasnag. Kinagat pero nasnag. Sumabit yata. Sumabit yan. Tayo yan. May huli siya kaso sumabit. Hintayin natin baka lumabas yung isda. Matanggal niya yung pagkakasnag. Second cast. Snag agad. Bad news. Nahulog yung mga pamain nating shrimp sa tubig. Tinry i-salvage ni Dory. Pulutin. Sayang nga naman. Anyway, balik tayo. Third cast. Nagpalit tayo ng rig. kasi sumabit. Alis tayo ulit dito, malapit lang.
Malalim dyan sa harap eh. May mga kumakagat na isda. Yan. Third cast. Yan, makagat na. Maliit siguro to. Bilis kumain. Dumi kumain. Fourth cast. Yan lang. Tayo. Sea bream. Pwede na rin to actually. Kasi laki na siyang palad. Kasi laki na ng palad ayan. Pwede natin. Habang papunta tayo doon sa may cooler, fish on din si Dory. Ano kaya ang huli niya? Hintayin mo muna. Ganyan din nangyari sa akin kanina eh. So lagay ko muna ito sa cooler. Waiting pa si Dory doon sa isda niya. Meanwhile nakapag-reload na tayo. Ayos tayo ulit. Fifth cast. Yan. Agad-agad. Bigyan mo ako ng pali. Ulit. Nakast natin ulit. Medyo mga kumakagat. Masyadong nalaman. Ayan. Ang bobo. Release na. Siya. Ako din ang witness. Diba? We'll survive. Dahan-dahan. Tatanggal kayo ng hook. I-follow nyo yung shape ng hook para press nyo ng konti. Para yung barb hindi siya masyadong bumakon sa pisngi or sa pagkakagat. Okay, reload muna tayo. Fifth na nga ba? Oh, fourth yung kanina. Ewan ko, I lost count. Ang 5 pa lang, lost count ka na. Makakagat-agat. Uy, sa ultralight. Yun. Ay, wala. Hindi yan pa. Maliit lang to. Wala akong bigat. Maka snapper. Ay, ang cute. Pakawalan na yan. Ay, sinabit ako. Titik. Patay tayo dyan. Wala na akong rig eh. Gagawa pa tuloy ako dyan. Naubusan na rig yung ultralight ko. Gumawa kasi ako ng maraming rig para doon sa rod ni Dory. Kasi yung sa akin kulang. Anyway, magbabobber ako. Try natin. As usual, T-knot. Yung sinker natin, isang maliit na drop shot with split shot na sinker. And may bobber tayo. And shrimp. Iwas snag. Kami na patay na sa sabitan eh. Yan. Ay, balo. Patay tayo dyan. Balo yun. Yung nakita ko balo. Ayaw ko ng balo. Kaya natagalin natin. Huwag mong habulin ha. Huwag mong hahabulin. Andyan siya. Ay. Buti na lang. Layo natin. Balo. Ayaw ko ng balo. Naninira ng rig. Dito tayo. Ayun oh, hinihila na naman oh. Pababa. Huwag yung balo. Huwag naman. Teka, huwag yan. Alisin natin dyan. May balo. Ano ba yan? Nahabol. Sabi nyo,
Ang sarap tignan ng bobber kapag hinihila na siya ng isda pababa, no? Yan ang nakakapagpa-excite eh. Ang kagandahan din sa bobber, hindi mo na kailangan i-tight yung yung line. Kasi yung bobber yung pinaka-indicator mo na bale. Bobber fishing is also good sa mga bata, ano? Kasi sa una hindi pa sila masyadong sanay. Uy, ayun, hinila na. Ako din parang meron. May huli ka? Uy, may nahuli si Dory, oh. Yun, oh. Against the light nga lang, pero yun, maganda yan. Malaki yan, oh. Finally. Kanina pa siya nasa snag, eh. So, nakahuli din siya sa wakas. Kunin mo na yan. Magandang size yan, oh. Lumalaki na yung mga isda. Pwede na tayo manghuli talaga. May pang-ulam na sa winter. Napakagilas ng needlefish. Hindi ko muna mapagod. So I got rid of the balo. The fish. Ayun, fish on. Ay, balo na naman. Ba yan? Balo na naman. Kahit si Dory fish on. Hindi yan, hindi makakawa. Dalawa, isang lapis, isang bakoko. So, sa akin naman balo. Yung may hiwa. Pasensya na at nakatapat tayo sa araw. Kung kaya mo siyang pakawalan. Kakatanggal lang natin ng balo. May balo na naman, no? Ayun, no? Naninira kasi ito ng rig, eh. Tanggal natin yung isang balo. Kasulit. Yan, since ultralight naman, hindi naman natin kailangan magis na malayo sa lugar na ito. Daming balo. Okay, kahit saan ka naman pumunta dito sa Doha, I mean sa Qatar, may balo, eh. Agis tayo dito. Yan, dyan ka. Layo natin doon sa balo. Problema kasi sa mga balo, pelagic sila. I mean, nasa shallow waters sila. Sa taas lang ng tubig. Problema yung mga target natin, medyo nasa mid-level or nasa deep. Mababa lang yung tide ngayon, pero grabe, ang dami ng balo ngayon. Kayo ba, gusto niyo ng mga balo? May mga iba na hilig hulihin yung mga yan, pero kami hindi namin hinuhuli masyado yung mga yan. Wala kaming masyadong alam na luto sa balo. Tulad nga nasabi namin sa inyo dati, puro prito lang alam ko dyan, eh. Nakakaumay yung prito. Personally kami talagang kayang tanggalin. Kaya namin sa balo, malansa kasi. Balo na naman na yan, oh. Infested ng balo yung big dito. Ay, buti na nga lang, hindi pa bumibigay yung rig natin. By the way, pag nahihila kayo ng balo, mag-ingat kayo, ha. Minsan, habang hinihila nyo, padiretso sa inyo yan. Tumatalon. Pag-uurin nyo lang, bago nyo tanggalin. Panira ng araw itong mga needlefish na ito, eh. Wait, mga fish on siguro. Needlefish yan, pustahan tayo. Ay, bakoko, ang laki! Oo, ginamit niya yung dried worms na nabili natin doon sa local local fishing store, tackle gear shop, whatever. Ayan, nakahuli siya ng bakoko, ang laki, ayos, good job, effective yung worm. Good job. Fish on si Dory. Ano kaya itong huli niya? Hindi yan balo. Hindi yan balo. Ay, mukhang bakoko yan. Hindi maganda. Ay, hindi siya. Ay, bakoko nga. Bakoko. Ay, good size. Wow. Very good. Malaki yung isa. Oo. Malaki na rin yan, actually. Liwanag ng araw. Sorry po sa sa glare. Dalawa pala, kunin mo yung malaki, pakawalan mo yung maliit. Ay, by golly, ang daming needlefish. Nakikita ko sila sa tubig. Maliliit pa sila, pero ang dami, grabe. Mananawa ka sa needlefish dito kung yun ang target mo. Pero hindi ko target yun ngayon, eh. Yung target ko, bakoko, malakapas, tsaka
na snapper ng ano, yung black spot. Meron ngayon eh, nasa nga lang wala, yung daming balo. Sila yung kumakagat. Kaya karamihan sa mga nahuhuli ko, puro balo. Tinatanggal ko lang lagi. Hindi ko na nilalagay sa video. Ang dami nila eh. Kung huli lang hinahabol nyo, meron balo. Tsaka pala, may sasabihin ako sa inyo. Kaya tinawag na balo yun, needlefish sa Tagalog. Kasi kinuha yung word na balo do sa scientific name niya, Belonidae. Ano? Scientific name ba yun? Pero anyway, Belonidae. So, Belonidae. Ayun, naging balo eventually. So, naging colloquial name niya sa Pinas yung balo. Pero Belonidae yung parang species ba ng isda. So, yung balo, galing sa scientific name na Belonidae. So, yun. Mahilig tayo mag-shorten ng mga words. Kaya yung Belonidae naging balo. Pero gamit tayo ng sandworm plug, dried sandworm, parang yung sa Dune movie. Shy kulud. Kasi nakahuli si Dory ng king orgy. Ako tayo din, try natin. Dapat na muna yung warm kasi dehydrated yan eh. Nagis natin yung ating si dried worm doon. Nagis natin si shy kulud ng mga Fremen. Pinapanood nyo yung Dune series. Reference. Jokes aside, effective din yung worm. Depende sa situation. Sa target's fish din yung ginagawa. So happen huli si Dory na well, hanggang dito na lang muna yung adventure natin. Wala na rin tayo nahuli. Uwi na lang tayo. Sa susunod na lang tayo ulit manghuli ng isda. Ano? Sa susunod na lang tayo magbawas ng isda sa dagat. Wala eh. Puro balo talaga ngayon. Hindi na masyadong mainit tulad dati. Pero since wala na rin masyadong huli. Anyway, thank you very much sa panonood. We'll see you again next time. Bye bye. See you next adventure.